paano mo naman napasok yung pagnenegosyo? Magkano yung naging kapital mo? Kasi di ba nagtrabaho ka. Paano ka nag-shift naman sa pagbibusiness? Nagbi-business kami ng partner ko. Nag-start kami ng selling shoes. Sideline lang. Parang trip lang. Tapos nag-start ako mag-insist na manghiram sa mother ko ng capital. First capital ko ng ano. Magkano yung capital mo doon? Noong time na yun, I think mga 3,000 ata. 3,000 to 5,000. So, nung nag-start kami ng capital yun yung pinaka-pinang-start namin. So, dahil na-inspire ako sa kanya, parang nanood ako ng ano, parang may isang naligaw na Facebook, parang video ata ni Chinkitan yun, na nagbibigay siya ng mga financial advice. So, habang, tas may napanood pa ako na video niya na kung gusto mo daw yumaman, kailangan mo daw pag-aralan yung mga ginagawa ng mayayaman. So, doon na nag-start na parang pinag-aaralan ko, anong ginagawa niya? So, magkano sahod mo nun? Minimum lang. Hindi pa eh. 3,000 usually yung parang mga monthly. Parang I think mga 200 per day lang ata ako, 150. Parang mababa lang eh. Pero parang as sideline, tinanggap ko siya kasi wala akong trabaho eh. Nagkasabay yung hiniram ko sa mother ko na first capital ko, then yung sahod ko ng first month. Sabi ko, along the way na yun, nag-aaral na ako ng mga video sa YouTube. Kaya habang nagbabalot ako, sabi ko, pag nakuha ko yung unang sahod ko, i-invest ko to. Eh, una kong in-invest yun, nung time na yun, is I think sa course ata yun na Facebook ads. Noong time na yun, habang nag-start kami ng business ng partner ko, naman kami ng konting some result. Pero hanggang sa, sabi ko, parang kailangan ko na maglakas loob na tanungin yung pinaka-boss ko kung ano yung ginagawa niya. So, nag-propose ako. Propose ako sa kanya. Sabi ko, baka may idea ako. Sabi ko, may idea kami. Naniniwala ako na maganda yung idea namin, pero nagkakaroon lang kami ng capital. Wala kaming capital. So, yung may mga result naman kami nang hiniram ko sa mother ko na kumbaga okay naman yung nagiging numbers namin. Kasi ina-obserbahan ko siya. So, parang na-inspire ka sa boss mo? Yeah, na-inspire ako ng sobra sa boss ko. And then, ano yung proposal na ginawa mo sa kanya? Yung proposal na yun, sabi ko baka pwede kang maging investor ko. Parang sabi ko nga ng time na yun, baka nahihiya kasi ako na baka isipin yung business na ginagawa namin is parang talo-talo kasi parang kung ano yung ginagawa niya, ginagawa din namin. Sabi ko, magpo-propose ako na pwede kami mag-open ng milk tea shop stall ng time na yun. Sabi niya, siya naman bilang I think 20 years old or 21 pa lang ako noon, tuwan-tuwa siya na may bata daw na nag-propose sa kanya ng gano'n, lakas daw ng loob ko, ganyan. Pag-usapan daw namin. So, time na yun, propose kami ng business sa kanya, wak! So, parang reject sa kanya, reject. Sabi niya, ang tagal naman ng ROI ng business nyo, 6 months to 1 year, ganyan. Ang tagal ng babalik ng kapital nyo. Ngayon, dahil pinakita ko sa kanya na may integrity ako sa lahat ng binigay niyang work, even maliit na trabaho na yun, pinakita ko ng pagkakatiwalaan ako. Noong time na yun, sabi niya, okay naman ngayon, ganyan, mapagkakatiwalaan ako kayo, okay naman yung numbers nyo, nag-iikom na pala kayo. Ngayon, yung 6 months na ROI nyo, 6 months or 1 year na ROI nyo, sabi niya, wala pa isang linggo yun sa e-com, mag-e-com na lang kayo. Okay. Doon na kami pumasok ng time na yun. Bigyan ko kayo capital, gawin yung ginagawa ko. Tapos noong time na yun, doon na kami nagkaroon ng breakthrough. Binigyan niya ako ng first capital na binili namin ng stocks. Wow. So doon na kami nagkaroon ng breakthrough na sunod-sunod na kami nakakabenta, tinutulungan niya na kami, aral ng partner. Until now, kasama niyo pa siya? Ngayon, nag-separate ways na. Kasi ibang industry na rin siya. Pero still, good pa rin kami. Okay pa rin kami. Hindi, wala na siya sa e-commerce. Yeah, nag-separate, siya, industry na siya. Pero, sobrang, grateful na, dahil sa kanya, nakita mo yung e-commerce. Yes. Kung ayun niya, parang siya yung binigay sa amin sa mga dasal namin na, di namin alam kasi, na-snap din, nagbago din yung buhay namin eh. Paano niyo napalago yung, yung capital na binigay sa inyo? Ano yung partnership or parang binigyan ka lang talaga? Binigyan niya lang ako. Halos parang binigay niya na lang yung pera kasi nung time na nakita niya nag-iipon kami ng pambayad dun sa capital na inano niya. Sabi niya, wag niyo muna paikutin niyo muna yan. Wag niyo muna isauli sa akin yung pera. Pag nakaluwag-luwag na kayo literal, sa kanya na lang ibalik yung pera. So yun yung parang pinaka naging break point namin. Kumbaga nagkaroon kami ng nagga-guide sa amin. Tsaka maganda naging transparent ka sa kanya na kung ano yung gusto mong mangyari. Yung sa'yo, inopen mo talaga siya. Ngayon, dahil nakita niya yung potential mo and nakita niya na ginagawa mo yung best mo sa trabaho, kaya binigyan ka pa ng capital. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Yun yung pinaka naging break point din namin talaga. And then, pinaikot-ikot niya lang yung capital. Pinaikot-ikot lang
namin siya. Lahat ng pinahiram niya sa amin pera, binato lang din namin sa stocks. So, yung pinaka-pinahiram sa akin ng mother ko, tsaka unang sinahod ko, ang pinag-investan ko nun talaga is yung learning. So, parang, I think, 2,500 yung course na yun. Sabi ko, parang, ang laki-laki pa nun sa akin kasi, magkano lang sahod ko per month. May napanood kasi akong video na sabi niya, ibang level daw yung course na yun. So, ako naman, nag-risk ako. Sabi niya, pag yung 2,500 daw yun, magiging worth it daw yun. So, nag-risk naman ako. So, pero doon naman namin natutunan talaga kung paano nag-work yung e-commerce. And also, parang siguro basic lang din yung natutunan mo. Nag-explore ka lang nung nag-explore. Andun yung dedication mo na gusto mong magkaroon ng resulta. Siyempre, kumbaga, sabi mo nga, 2,500, ni-risk mo na yung pera na yon. So, kahit maliit na alaga siya, dahil ni-risk mo, kumbaga, gagawin mo yung best mo. Yes. Diba? Parang hard-earned money pa.